May mga gabi na kahit gaano kakaingat, kahit gaano kakahanda, may darating pa ring bisita na hindi mo inaasahan at hindi mo gugustuhing makilala. Kung minsan, dumarating siya sa katahimikan. Kung minsan, dala niya ay isang alok, isang regalo na may kapalit na hindi mo agad mauunawaan. Si Lando, 18 anyos, payat at sanay sa hirap. Lumaki siyang ulila sa ina at halos hindi rin kilala ang ama na matagal nang naglayas. Sa baryo nila sa gilid ng bundok sa Quezon, kilala siya bilang iyong batang mahilig maglakad sa gabi, hindi dahil matapang, kundi dahil wala siyang magawa. Kailangan niyang magtrabaho kahit 10 oras para lang makabili ng bigas kinabukasan. Kung minsan, nagbubuhat siya ng mga sako ng niyog mula sa bundok pababa sa palengke, kung minsan, nag-aalaga ng kambing ng kapitbahay kapalit ng ilang piso. Wala siyang masyadong kaibigan, maliban kay John, kapitbahay na kasing edad niya, laging may biro kahit gutom, at tila walang takot kahit sa gitna ng dilim. Isang gabi ng Agosto, malakas ang ihip ng hangin at parang mas mabigat ang gabi kaysa dati. Bitbit ni Lando ang isang lumang flashlight habang binabagtas ang madamong daan pauwi. Nasa gitna ng kakahuyan, bigla siyang huminto. Hindi dahil sa ingay ng uwak, hindi rin dahil sa tunog ng yabag, kundi dahil may amoy. Matamis na mabango, parang pinaghalong tabako at pinatuyong sampagita. "Pre, naamoy mo yon?" tanong niya kay June na kasunod niya, pero wala itong sagot. Nang lingunin niya, wala na si June, tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang kaluskos sa di kalayuan. Sa gilid ng kanyang paningin, parang may matangkad na anino na nakatayo sa tabi ng puno ng akasya, mas matangkad pa sa post ng kuryente. Hindi niya makita ang mukha, pero malinaw ang silweta, malapad ang balikat, mabigat ang katawan, at sa bawat pagbuga ng hangin, kumakalat ang mabangong usok ng tabako. Sa halip na takot lang ang maramdaman, may kakaiba, parang hinihila siya papalapit. Maya-maya, may tinig na mababa at paos. Lando, hindi niya alam kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Hindi rin siya makagalaw. Sa pagitan ng dilim, may kumikislap na maliit na bagay, tila perlas, pero kulay ginto at may usok na umiikot dito. "Ito ay para sa'yo," sabi ng tinig. "Mutya ng tabako. Lahat ng mga api sa'yo matitikman ang kapangyarihan nito." Bago pa siya makatanggi, nasa palad na niya ang mutya. Mainit ito, parang bagong hugot mula sa apoy, pero hindi masakit. Pagtingin niya ulit sa nilalang, wala na ito. Nasa harap na lang niya si John, pawis na pawis, hawak ang flashlight. "Pre, kanina ka pa tulala diyan. Anong tinitingnan mo?" Wala, sagot niya, pero ramdam niya pa rin ang init ng mutya sa kamay. Kinabukasan, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Habang nagbubuhat siya ng kahoy, napansin niyang halos walang bigat. Nang magpunta siya sa palengke, lahat ng aso at pusa ay umiiwas sa kanya. At tuwing dumadaan siya sa harap ng mga lasinggong dati laging nang aasar sa kanya, bigla silang nananahimik, tila natatakot. "Nag-gym ka ba, pre?" biro ni John, parang biglang lumaki braso mo ah. Umiti lang si Lando, pero sa loob-loob niya may kaba. Hindi niya alam kung biyaya ba o sumpa ang natanggap niya kagabi. Lumipas ang ilang araw, mas lumalakas siya, mas bumibilis, at tila mas lumilinaw ang pandinig at paningin niya sa gabi. Pero kasabay nito, nagsimula ring mangyari ang mga di maipaliwanag sa baryo, mga manok na nawawala, mga bakang nadidiskubre sa umaga na parang nilapa ng kung anong hayop. May nagsasabing aswang daw ang gumagala. May nagsasabi ring may kapre raw sa lumang akasya na gumagalang muli. At sa bawat bagong insidente, mas lumalakas ang amoy ng tabako sa paligid ni Lando. Isang gabi, habang nagkukwentuhan sila ni June sa ilalim ng buwan, napansin nito ang mutya sa kwintas ni Lando. "Ano yan?" "Baka anting-anting yan, no?" tanong ni June habang ngumingiti. Bago pa makasagot si Lando, may humuni sa kakahuyan, mababa, mahaba, at malamig na parang humihigop ng hangin. Parang hindi tunog ng tao, at hindi rin hayop. Biglang tumahimik ang lahat, kahit ang mga kuliglig, tila natakot. Sa dilim sa gilid ng kakahuyan, may pares ng matang kumikislap at gumagalaw papalapit.
Pre, bulong ni John, umalis na tayo. Pero hindi makagalaw si Lando. Parang may tinig sa loob ng utak niya na nagsasabing, huwag kang umalis. Panahon mo na. At doon niya napansin mula sa mutya, may manipis na usok na umaakyat, papunta sa nilalang sa dilim na ngayon ay lumalabas na. Sa unang anino pa lang, alam niyang hindi ito basta hayop. At sa mga mata nitong mapupula, alam niyang hindi rin ito basta tao. Kung sino man siya, o ano man siya alam ni Lando, kilala na niya ito at matagal na siyang sinusubaybayan. Kung gusto mo, pwede ko ring idagdag sa susunod ang direktang segue papunta sa mismong body ng kwento para mukhang tuloy-tuloy sa YouTube storytelling format. Gusto mo bang idagdag ko iyon pagkatapos ng intro? Sa mga sumunod na araw, hindi mapalagay si Lando. Kahit nagpipilit siyang itago sa sarili ang nangyari sa ilalim ng akasya, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang tinig na tumawag sa pangalan niya, at ang bigat ng mutya na tila may sariling pulso. Pinipilit niyang magtrabaho ng normal, magbuhat ng sako, magbenta ng niyog sa bayan, pero ramdam niyang may nagmamasid. Sa tuwing dumadaan siya sa tabi ng kakahuyan, parang may aninong sumusunod sa mga hakbang niya. Minsan, habang nasa palengke, may matandang babae na hindi niya kilala ang biglang lumapit. Mahaba ang buhok, nakasuot ng kupas na baro, at may daladalang basket ng halamang hindi niya alam ang pangalan. Huwag mong hayaan, bulong nito, halos hindi gumagalaw ang labi. Ang mutya kapag di mo kinilala, siya ang kikilala sa'yo. Bago pa makapagsalita si Lando, nawala ang matanda sa gitna ng mga tao, parang bula. Sa bahay, si Jun lang ang napagsasabihan niya ng kaunti, pero hindi lahat. Alam niyang si Jun ay may tapang sa harap ng panganib, pero baka hindi ito maniwala kapag sinabi niyang nakakita siya ng kapre. Kaya binabalot niya sa biro ang mga kwento, at tinatago ang takot. Pre, baka naman nananaginip ka lang nung gabing yon, sabi ni Jun minsan habang nagtutulak sila ng kariton. Kung panaginip yon, bakit hanggang ngayon, hawak ko pa to, sagot ni Lando, ipinakita saglit ang mutya na nakatali sa kwintas. Napatingin si Jun pero hindi na nag-usisa. Isang gabi, bumuhos ang ulan. Nakatulog si Lando sa banig habang naririnig ang malakas na patak sa bubong. Sa panaginip niya, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, maputla, may luha sa mata. Anak, huwag mong tularan ang tatay mo, bulong nito. Sa likuran niya, may malaking aninong humahakbang palapit. Bago siya mahawakan, nagising siya, at sa gilid ng kanyang kama, nakaupo ang matandang babae mula sa palengke. Basa ang buhok, parang galing sa ulan, pero tuyo ang paligid niya. Lando, sabi nito, alam mo ba kung sino ang tunay mong ama? Naguluhan siya. Ang alam niya lang, iniwan sila ng tatay niya noong bata pa siya, at walang gustong magsalita tungkol dito. Pero ngayon, sinabi ng matanda, hindi siya basta tao. May dugo siyang hindi mo nauunawaan. Kaya hinahanap ka nila. Sino yung nila? Tanong niya. Mga nilalang na kasing tanda ng kabubatan. At isa sa kanila aswang na may kasunduan sa dugo ng pamilya mo. Hindi makapaniwala si Lando. Pero bago pa siya makatanggi, inilabas ng matanda ang isang kakaibang bagay mula sa basket, isang kabibe na kulay itim at kumikislap sa dilim. Ito ang kabibe ng lawa ng mga syokoy. Hindi ito basta alahas. Kapag binuksan mo sa ilalim ng buwan, makikita mo ang totoo. Itinapat nito sa kanya, at sa loob ng kabibe, imbes na perlas, nakita niya ang larawan ng isang lalaki, matangkad, maitim ang balat, at may matulis na mga mata. Ang kanyang ama. At sa likod nito isang nilalang na may pakpak, mapupulang mata, at niting puno ng pangako at panganib. Yan ang dahilan kung bakit ipinasa sa iyo ang mutya ng tabako, patuloy ng matanda. Hindi regalo yon. Paalala yon na may utang ka. Napaatras si Lando. Hindi ko ito gusto. Gusto ko lang normal na buhay. Umiti ang matanda, mapait. Hindi mo pinipili ang dugo mo, Lando. Pero pwede mong piliin kung paano mo haharapin ang kapalaran mo. Simula noon, mas naging mabigat ang mga araw.
Sa baryo, may mga taong biglang naging malamig sa kanya. Ang ilang kapitbahay, hindi na siya binabati. May bata pang umiiyak kapag napapadaan siya, para bang may nakikita silang hindi niya alam. Sa gabi, naririnig niya ang pagtatalo ng mga tao sa tapat ng tindahan, may halimaw daw sa bundok. Baka oras na para mag-imbita ng albularyo. Nararamdaman niyang siya ang tinutukoy. Isang gabi, bumalik ang matandang babae. Kung ayaw mong lamunin ng sumpa, kailangan mong matuto. Kahit ayaw ni Lando, dinala siya nito sa isang lumang kubo sa gilid ng ilog. Sa loob, may mga bote ng langis, tuyo at dahon, at mga kakaibang palamuti na gawa sa buto ng hayop. Doon nagsimula siyang turuan, paano makinig sa bulong ng hangin, paano gumamit ng usok mula sa mutya, para itaboy ang masasamang espiritu, at paano kilalanin ang bakas ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Pero sa bawat aral, mas tumitindi ang pakiramdam niya na hindi ito para sa kanya. Hindi ako mangkukulam, sabi niya minsan. Hindi ka rin tao lang, sagot ng matanda. Kalahating dugo ka ng nilalang na tinutugis ng mga aswang. At kung hindi ka maghahanda, ikaw ang magiging susunod nilang biktima. Sa kabila ng mga babala, may bahagi kay Lando na gustong tumakas, iwan ang baryo, at magsimula sa malayo. Pero tuwing iniisip niya yon, naririnig niya sa dilim ang parehong mababang tinig mula sa ilalim ng akasya. Panahon mo na, minsan, sa gabi, dumadaan siya sa ilog pauwi, at sa ilalim ng tubig, may nakikitang hugis tao na may palikpik, kumakaway sa kanya. Hindi niya alam kung kaaway o kakampi. At isang beses, nang yumuko siya para uminom, biglang sumulpot ang mukha nito, maputi, may matang berde, at tinig na parang alon, huwag mong hayaang agawin nila ang mutya. Kapag nawala yan, hindi lang buhay mo ang kapalit. Ngayon, dalawang nilalang na ang nagbabala sa kanya, ang matanda at ang nilalang sa ilog. Pero parehong hindi sinasabi kung sino o ano talaga ang paparating. At bawat araw, mas lumalakas ang kutob niyang papalapit na ang oras. Isang gabi, habang nag-ensayo ng dasal na itinuro ng matanda, nakarinig siya ng sigaw mula sa kabilang baryo. Sa pagtakbo niya, nakita niya ang mga tao na nagkakagulo sa harap ng bahay ng isang pamilya, na wala raw ang sanggol nila habang natutulog. May nagsabi, aswang yon. Kinukuha na naman nila. At sa hangin, naroon muli ang amoy ng tabako. Hindi niya alam kung siya ba ang tinuturo o siya lang ang inaanyayahang makialam. Pero sa ilalim ng kanyang dibdib, ramdam niya ang tibok ng mutya, mas mabilis, mas mainit. At sa di kalayuan, sa lilim ng mga puno, may pares ng matang pulang-pula na nakatingin sa kanya naghihintay. Kinabukasan, hindi makatingin si Lando sa mga tao sa baryo. Kahit walang sinasabi, ramdam niyang iba na ang tingin nila sa kanya. May ilan na tila may takot, may ilan naman na parang may galit na hindi niya alam kung saan galing. Habang naglalakad siya pauwi mula sa ilog, narinig niya ang bulungan ng dalawang matandang babae sa gilid ng daan. Iyan ang anak ni alam mo na, bulong ng isa. Kaya pala may amoy tabako. Yan daw ang tanda, sagot ng isa pa. Hindi na niya tinapos ang pagdinig. Mabilis siyang naglakad, ramdam ang kirot sa dibdib. Para bang kahit anong gawin niya, mananatili siyang may dungis sa paningin ng iba. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Jun na nakaupo sa harap ng kanilang kubo, naglalaro ng tansan. Pre, balita ko, ikaw na naman daw nakita malapit sa bahay ng nawala ng sanggol kagabi. Sabi nito, may halong biro pero halata ang alinlangan sa tono. Napatingin si Lando sa kaibigan. Alam mo naman ako, Jun, wala akong kinalaman doon. Alam ko. Pero hindi lahat dito maniniwala. At sa totoo lang pati ako, natatakot sa mga nangyayari, sagot ni Jun, saka tumingin sa lupa. Parang may humapdi sa puso ni Lando. Kung pati ang kaibigan niyang matagal ng kasama ay nagsisimula ng magduda, kanino pa siya asa? Habang nag-iisa sa gabi, bumalik sa alaala niya ang huling gabing kasama niya ang kanyang ina. Bata pa siya noon, siguro mga 7 o 8 taon, at umuulan ng malakas. Niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit at bumulong,
kapag dumating ang tatay mo, huwag kang sumama. Kahit anong sabihin niya. Hindi niya alam noon kung bakit, pero naaalala niya ang takot sa mata ng ina, parang may kalaban silang hindi niya nakikita. Kinabukasan, wala na ang kanyang ina, at ang sabi ng mga kapitbahay, sumama raw sa mga kamag-anak sa kabilang bayan. Pero walang nagbigay ng tiyak na sagot at walang balita mula noon. Bumalik siya sa kasalukuyan nang biglang umihip ang malamig na hangin mula sa labas. Lumabas siya ng kubo at doon niya nakita, sa malayo, may gumagalaw sa gilid ng kakahuyan. Parang tao, pero masyadong matangkad at kumikilos ng sobrang tahimik. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanya. Sa bawat pagbuka ng bibig nito, tila may lumalabas na usok na nagiging mga anyong anino. Nagmadali siyang pumasok, pero bago niya maisara ang pinto, may bumagsak sa bubong, malakas, parang may mabigat na bato ang itinapon. Nang sumilip siya, wala siyang nakita maliban sa marka sa lupa. 4 na malalalim na bakas ng kuko. Kinabukasan, pinuntahan siya ng matandang babae mula sa palengke. Hindi ka pa handa, pero hinahabol ka na nila, sabi nito habang hinihipo ang mutya sa kanyang leg. Kapag nadampian ka ng anino nila, sisimulan ng kainin ang kaluluwa mo. Hindi ko sila hinahanap. Hindi ko sila ginugulo, sagot ni Lando. Hindi na mahalaga kung gusto mo o hindi. Pinili ka na ng kapre. At kapag may pinili siya, ibig sabihin, may laban kang kailangan harapin. Sa sumunod na mga araw, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. May mga manok na natatagpo ang patay pero walang dugo sa katawan. May isang bata sa baryo na biglang nagkasakit, nangingitim ang mga labi, at sabi ng albularyo, hindi ito sakit ng tao. At sa tuwing may ganitong pangyayari, nararamdaman ni Lando na umiinit ang mutya, na para bang tumutugon ito sa presensya ng kasamaan. Isang gabi, habang nag-igib siya ng tubig sa ilog, may dumampi sa kanyang paa. Akala niya una ay isda, pero nang sumilip siya, nakita niya ang mukha ng nilalang na may matang berde, yung nakita niya noon sa ilalim ng tubig. Lando, sabi nito, parang tinig na nagmumula sa alon, papalapit na siya. Ang halimaw na kinuha ang ina mo siya ring hahabol sa'yo. Bakit ako? Ano bang gusto nila sa akin? Tanong ni Lando. May dugo ka na hindi pwede maging tao lang. At kapag nakuha nila yon, wala nang makakapigil sa kanila. Paano ko sila pipigilan? Mutya. Kabibe. Dugo. Lahat yan, kailangan mong gamitin. Pero bawat paggamit may kapalit. Bago siya makapagtanong pa, lumubog ang nilalang at nawala na parang bula. Naiwan si Lando sa gilid ng ilog, hawak ang timba pero wala sa sarili. Sa utak niya, nagsisiksikan ang mga tanong at takot. Ang ina ba niya ay biktima lang, o may kinalaman din sa sumpa? At ang ama niyang iniwan sila, kasama ba sa mga nilalang na sinusumpa ng baryo? Kinagabihan, muling bumalik ang mga anino. Unay mga hugis sa dingding, gumagalaw kahit walang apoy o ilaw na dahilan. Pagkatapos, mga yabag sa bubungan. At nang sumilip siya sa labas, may pares ng matang pulang-pula sa dilim, gumagalaw paikot sa bahay. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatagal na walang lumalaban. Ngunit kahit sa gitna ng takot, may bumubulong sa kanya mula sa kaibuturan ng puso, isang halo ng galit at pangungulila. Kung sila ang kumuha sa ina ko, kailangan kong malaman ang totoo. Ngunit kasabay nito, may isa pang tinig, ang boses ng kanyang ina sa alaala, huwag kang sumama. Huwag kang magtiwala. Dito nagsimula ang tunay na paghihirap ni Lando. Hindi na lang siya natatakot sa mga nilalang na humahabol sa kanya. Natatakot din siya sa posibilidad na baka may bahagi sa kanya na kagaya nila. Sa tuwing humahawak siya sa mutya, at nararamdaman ang kapangyarihan nito, hindi niya alam kung siya pa rin ba ang nagdedesisyon o unti-unti na siyang kinokontrol ng sumpa. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa ilog, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi niya iyon pinansin hanggang sa may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat niya. Paglingon niya, isang batang babae, maputla, nakaputi, at nakatingin ng tuwid sa kanya.
Hindi ka dapat nandito, bulong nito. Kukunin ka nila sa kabilugan ng buwan. Bakit mo to sinasabi? Tanong ni Lando, nanginginig. Pero hindi na sumagot ang bata. Lumakad lang ito palayo at nawala sa dilim, walang bakas ng yabag. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Lando. Ang bawat kaluskos ay parang babala. Ang bawat ihip ng hangin ay may dalang bulong na hindi niya maintindihan. At sa puso niya, alam niyang papalapit na ang kabilugan ng buwan. At kung totoo ang babala ng batang babae, baka yon na ang gabi na hindi na siya magising bilang tao. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Lando na parang humihigpit ang hangin sa baryo. Hindi lang siya ang nakakaramdam, pati ang mga hayop, mas tahimik na ngayon. Ang mga aso, walang tahol tuwing gabi, ang mga manok, hindi nagtitilaok sa umaga. Parang may humahawak sa buong baryo at pinipigilan itong huminga. Isang umaga, nakita nila ni June ang mga baka sa lupa malapit sa kakahuyan. Hindi ordinaryong yapak, mahahaba ang daliri, at may mga markang parang hinila ng buntot. Hindi yan pusa, pre, bulong ni June, sinubukang magpatawa pero halata ang kaba sa boses. Hindi rin aso, sagot ni Lando, nakaluhod at sinusundan ang bakas. Pero matapos ang ilang metro, biglang naglaho ang mga marka, para bang lumipad ang nilalang mula sa lupa. Habang palapit ang kabilugan ng buwan, mas madalas ang kakaibang mga pangyayari. May nagising sa gitna ng gabi dahil sa kaluskos sa bubong, pero nang silipin, puro galos na bakal na ang yero. May bata na sinasabing nakita ang mata sa loob ng balon, dalawang pulang liwanag na nakatitig mula sa ilalim ng tubig. At tuwing may ganito, hindi maiwasan ni Lando na sisihin ang sarili. Kung hindi dahil sa mutya na to baka hindi sila napadpad dito, bulong niya minsan habang mag-isa sa kubo. Isang gabi, dumating ang matandang babae, dala ang ilang dahon at isang bote ng langis na kulay itim. Oras na para maghanda, sabi nito. Hindi mo sila matatalo sa lakas lang. Kailangan mo ng isip, tapang at ang mga dasal na ito. Pinagmasdan siya ni June habang tinuturuan ng matanda kung paano maglatag ng asin sa paligid ng kubo, kung paano gumamit ng usok mula sa nasunog na dahon ng kamangyan, at kung paano itago ang mutya para hindi ito makita ng mga mata ng kaaway. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa lahat ng to, sabi ni June habang inaayos ang mga bote sa gilid ng pintuan, pero kung laban to, ayokong wala ako sa tabi mo. Napatingin si Lando sa kaibigan. Sa kabila ng takot, naramdaman niyang hindi siya tuluyang mag-isa. Pero alam din niyang kapag dumating ang oras, walang kasiguraduhan na pareho silang makakaligtas. Kinabukasan, dumilim ang langit kahit umaga pa lang. Hindi umulan, pero parang may bagyong nakabitin sa ere. Sa gitna ng palengke, may umalingasaw na amoy, hindi amoy ng nabubulok, kundi amoy ng dugo at usok na magkahalo. Nagsitakbuhan ang mga tao, iniwan ang mga paninda. Si Lando at June, naiwan sa gitna, at doon nila nakita ang isang piraso ng tela na pula ang dulo. Nakuha ni June at nakita ang tatak ng pamilya na nawalan ng sanggol kamakailan. Ibig sabihin, bumalik siya, bulong ni June, nanginginig. Hindi siya umalis, sagot ni Lando. Matagal na siyang nandito. Nag-aabang. Pagbalik nila sa kubo, pinilit nilang tapusin ang mga paghahanda. Naglatag ng mga bitag si John, mga tinik na gawa sa kawayan, mga lubid na may kampanilya. Si Lando naman, nag-ensayo ng paggamit ng usok mula sa mutya. Kapag hinipan niya ito, kumakalat ang makapal na halimuyak ng tabako, at sa usok, minsan ay lumilitaw ang hugis ng kapre, parang nakatingin at nagbabantay mula sa dilim. Ngunit sa bawat ensayo, parang may kumakain sa lakas ni Lando. Parang kapalit ng bawat gamit ng mutya ay pagod na hindi lang sa katawan kundi pati sa isip. Minsan, habang nagpapahinga, tinanong siya ni John, kung totoo na may kinalaman to sa dugo mo, gusto mo bang malaman ang buong kwento? Hindi ko alam, sagot ni Lando. Baka kapag nalaman ko, mas lalo lang akong matakot o baka mas lalo kong gustuhin na lumaban. Basta, pre, sabi ni John, kahit ano pa yon, hindi ka nag-iisa. Ngumiti si Lando, pero sa loob niya, may bahagi pa ring hindi mapunan.
Kasi alam niyang sa laban na to, baka wala siyang magawa para mailigtas ang lahat. Kahit si John pagsapit ng huling gabi, bago ang kabilugan ng buwan, lumabas sila sa bukid para mag-ikot at magbantay. Ang hangin, malamig pero mabigat, at ang buwan, halos bilog na, tinatakpan ng maninipis na ulap. Sa malayo, may naririnig silang tila iyak, hindi tao, pero hindi rin hayop. Pre, naririnig mo yon? Tanong ni John. Sagot ni Lando, mahigpit ang hawak sa mutya. Huwag kang lalayo. Sa gitna ng damuhan, nakakita sila ng mga aninong gumagalaw sa lupa. Parang likido, parang usok na may sariling isip. Sumusunod ito sa mga yapak nila, pero kapag sinilip mo ng diretsyo, naglalaho. Sa dulo ng bukid, may punong saging na parang bagong pitas, pero walang tao o hayop na gumawa noon. Sa halip, sa katawan ng puno, may nakaukit na simbolo, bilog na may dalawang mata sa gitna. Ano to? Tanong ni John, palatandaan, sagot ng boses mula sa likod nila. Nang lumingon sila, nandoon ang matandang babae. Ibig sabihin, nandito na siya. Minarkahan na ang lugar na susugod siya bukas. Bukas, tanong ni Lando. Kabilugan ng buwan, sagot ng matanda. Doon siya pinakamalakas. At kung hindi kayo handa, hindi na kayo aabot sa umaga. Bumalik sila sa kubo na mas mabigat ang pakiramdam. Tahimik silang kumain ni John, walang gustong magsimula ng usapan. Sa labas, nagsisimula ng humuni ang hangin, at may mga aninong dumarampi sa bintana na parang gustong sumilip. Minsan, may maririnig silang tawa, mababa, mabagal, at parang galing sa ilalim ng lupa. Bawat minuto, parang mas lumalapit ang nilalang. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Lando sa tabi ng pintuan, hawak ang mutya at kabibe. Sa kanyang isip, bumabalik ang mukha ng kanyang ina, ang malamig na titig ng kanyang ama sa kabibe, at ang mga pulang matang nakikita niya sa dilim. Hindi niya alam kung handa siya, pero alam niyang wala ng atrasan. Ang huling gabi bago ang kabilugan ay parang huling hininga ng baryo, bukas, magbabago ang lahat. At habang pinipikit niya ang mga mata, narinig niyang may kumalabog sa bubong. Sumunod, may mahabang kalmot na dumaan sa dingding. Si John, dali-daling tumayo at kinuha ang sibat na gawa sa kawayan. Pero bago sila makalapit, may boses na sumigaw mula sa labas, Lando, handa ka na ba? Nanigas si Lando sa narinig. Ang boses mula sa labas, hindi niya kilala, pero alam niyang hindi rin galing sa tao. Malamig, mababa, at parang may dalawang tinig na nagsasabay sa bawat salita. Si John, nakapwesto sa gilid ng pintuan, handang sumugod, pero pinigilan siya ni Lando. Huwag kang lalabas, bulong niya. Tahimik muna. Wala na ang boses, pero may kaluskos na parang may mabigat na naglalakad palibot sa kubo. Minsan, maririnig nila sa bubungan, minsan sa gilid ng dingding. Nang tumigil ito, saka lang sila muling huminga ng maluwag. Pre, sabi ni John, kung bukas siya susugod, bakit parang gusto na niyang pumasok ngayon? Hindi ko alam, sagot ni Lando. Pero sa isip niya, may isa pang tanong, paano niya alam ang pangalan ko? Kinabukasan, dumating ang matandang babae. May dalang 3 maliit na bote ng langis at isang itim na tela na may nakaburdang mga simbolo. Para sa huling gabi, sabi nito. Isuot mo ito kapag nakipagharap ka. Proteksyon laban sa mata ng kaaway. Habang inaabot nito ang tela, napansin ni Lando na parang may galos ang kamay ng matanda, mahahaba, mababaw, pero malinaw na kagat. Sino ang gumawa niyan? Tanong niya. Hindi lahat ng lumalaban ay nananalo, sagot nito, iwas ang tingin. Nang umalis ang matanda, napansin ni Lando si John na tahimik lang sa isang sulok. Ayos ka lang? Tanong niya. Pre, may aaminin ako, sagot ni John, mahina ang boses. Kagabi, bago pa dumating yung boses may pumunta sa akin. Hindi ko alam kung tao o nilalang. Pero may dala siyang parang papel na kulay abo. Sinabi niya, ibigay ko raw sa'yo sa oras ng laban. Nabigla si Lando. Bakit hindi mo agad sinabi? Natakot ako. Baka sumpa. Baka kapag binigay ko, ikaw ang mamatay. Pero ewan ko.
Parang tinatawag ako ng bagay na yon. Lumapit si John at inilabas mula sa bulsa ang isang piraso ng balat ng hayop, manipis pero matibay, na may sulat na hindi pamilyar kay Lando. Sa gilid nito, may simbolo, kapareho ng nakita nila sa punong saging. Habang hawak niya ang balat, biglang uminit ang mutya sa kanyang dibdib. Parang may kuryenteng dumaloy sa kamay niya. Sa gilid ng kanyang paningin, parang may dumaan, anino ng isang lalaki, mabilis at tahimik. Pre, may nakakita sa atin, bulong ni Lando. Lumipas ang maghapon na walang katahimikan. Sa palengke, walang lumabas na hayop o tao, para bang lahat ay nagkukulong na lang. Sa kalagitnaan ng hapon, may narinig silang matinis na sigaw mula sa kabilang baryo, pero walang naglakas loob na tingnan. At sa bawat oras na lumilipas, parang mas dumidilim ang paligid kahit wala pang takip silim. Pagsapit ng gabi, bumalik ang matandang babae. May kakaibang presensya na ngayon sa paligid, sabi nito. Hindi lang ang nilalang na tinutugis mo. May isa pang naghihintay sa oras ng laban. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Lando. May magtataksil. At kapag nangyari iyon, masisira ang proteksyon mo. Napatingin si Lando kay John, pero mabilis din niyang iniwas ang tingin. Ayaw niyang mag-isip ng masama, pero hindi niya mabura sa isip ang inamin nito kanina tungkol sa papel. Bago tuluyang magdilim, lumabas sila para ayusin ang huling mga bitad. Habang naglalatag sila ng lubid na may kampanilya, biglang tumigil si John at tinuro ang langit. Pre, tingnan mo yon. Sa taas ng mga puno, may kumikislap na pula, parang dalawang bituin na magkalapit. Pero habang tumatagal, unti-unti itong gumagalaw pababa. Nang mawala sa paningin, narinig nila ang mahina pero mabigat na tunog ng paglapag sa lupa. Mabilis silang bumalik sa kubo. Pero pagdating nila, bukas na ang pinto. Sa loob, nakakalat ang mga bote ng langis at ang asin sa sahig ay parang nilagyan ng kamay at binura. Hindi pwede to, bulong ni Lando, nanginginig ang kamay. Hindi pa nagsisimula ang laban, pero nakapasok na siya. Sa labas, may malamig na hangin na dumampi sa batok ni Lando, na sinundan ng mababang bulong, hindi ako mag-iisa sa pagkuha sayo. Sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan na hugis ng isang babae, payat, mahaba ang buhok, pero imbes na mukha, anino lang ang naroon. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, umalis sila sa kubo at nagpunta sa gilid ng ilog. Doon, sa ilalim ng buwan, muling lumitaw ang nilalang na may matang berde. Hindi lang isa ang kalaban mo ngayon, sabi nito. May isa pang nilalang na mas matanda kaysa sa kanya, at gusto rin ang dugo mo. Ano ba talaga ang meron sa dugo ko? Tanong ni Lando. Bunga ka ng kasunduan, sagot nito. At ang kasunduan, kapag hindi natupad babawiin. Kasunduan ng sino? Pero bago pa sumagot ang nilalang, biglang kumaluskos ang mga dahon sa paligid, at napuno ng mababang halakhak ang hangin. Nang lingunin nila, wala ng tao o hayop, pero may baka sa lupa, tatlong magkakaibang uri ng yapak, lahat papunta sa direksyon ng kanilang kubo. Mabilis silang bumalik, pero wala na ang matandang babae. Sa mesa, naiwan ang itim na telang dapat isuot ni Lando at sa tabi nito, may isang basang paa ng tao, maliit at payat, parang sa bata. Si Jun ang unang nakapansin. Pre, tingin mo kanya to. Hindi sumagot si Lando. Pero sa loob niya, alam niyang may nangyaring masama sa matanda. At kung totoo ang sinabi nitong may magtataksil, baka nagsimula na ito, at baka mas malapit ang pagtataksil kaysa sa iniisip niya. Habang nagbabantay sila sa pinto ng kubo, tahimik lang si Jun si Lando, hindi mapalagay, hindi lang dahil sa paparating na nilalang, kundi dahil sa piraso ng balat na hawak niya kanina. Alam niyang may kaugnayan iyon sa simbolo sa punong saging at baka iyon ang susi kung bakit alam ng kalaban ang bawat galaw nila. At sa di kalayuan, sa ilalim ng mga puno, may pares ng matang pula at isang matang berde na sabay na nakatitig sa kanila, parang nag-aabang kung sino ang unang lalapit. Lumalim ang gabi na parang walang umaga. Ang hangin, mabigat at malamig, halos hindi gumagalaw ang mga dahon.
Sa labas ng kubo, ramdam ni Lando ang tibok ng mutya sa kanyang dibdib, mabilis, parang may sariling buhay. Si Jun ay nakapwesto sa likod, hawak ang sibat, tahimik pero ramdam ni Lando ang kaba sa bawat galaw nito. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang dalawang pulang mata. Mabagal ang hakbang, parang sinasadya para marinig nila ang bawat pagdurog ng dahon sa ilalim ng paa. Kasunod nito, may dumating pang ibang presensya, isang malamig na halimuyak ng tubig at putik, at ang mahina ngunit malinaw na tunog ng mga kuko na humahagod sa lupa. Lando, tawag ng mababang tinig na narinig niya noon. Sa bawat pagbigkas ng pangalan niya, parang mas mabigat ang dibdib niya. Sa liwanag ng buwan, lumitaw ang nilalang, matangkad, payat pero matatag, may balat na parang tuyo at mata na kasing pula ng dugo. Ang ngiti nito'y mahaba, puno ng matulis na ngipin. Sa likod, gumagalaw ang mga aninong parang may sariling isip. Hindi pa man siya nakakahakbang, may biglang umalingaw-ngaw na malakas na tunog mula sa gilid, isang sibat na tumama sa isa sa mga anino, at sa usok itong naglaho. Si Junior, mabilis na bumalik sa tabi niya. Hindi tayo pwedeng umatras, bulong nito. Alam ko, sagot ni Lando, sabay hawak sa mutya at kabibe. Sa unang pagkakataon, nakita niya rin ang nilalang na may matang berde, ang kaalyado niyang galing sa ilog na sumulpot mula sa dilim. Ngayon na, sabi nito, pero tandaan mo isa lang ang maaari mong iligtas. Hindi na naipaliwanag pa, tumalon ito at sumugod sa isa pang anino na papalapit sa kanila. Sumiklab ang laban. Ang mga anino'y gumapang sa lupa, umaabot sa paa ni Lando. Hinipan niya ang mutya at naglabas ito ng makapal na usok ng tabako, na pansamantalang nagpatigil sa mga ito. Pero sa bawat bugso ng usok, naramdaman niyang parang hinihigop nito ang lakas niya. Pre, kaya mo pa? Sigaw ni Jun habang humaharang ng isa pang anino gamit ang sibat. Sagot niya, pero alam niyang nagsisinungaling siya. Isang anino ang nakalusot at tumama sa braso ni Jun, nag-iwan ng maitim na marka. Napasigaw si Jun pero patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Lumapit si Lando, tinapik ang mutya sa sugat, at parang uminit ito, pinapalayas ang anino mula sa balat ng kaibigan. Ngunit kapalit nito, parang may parte sa kanya na nanghina, at sumakit ang ulo niya na parang may bumubulong mula sa loob. Sa gitna ng labanan, lumapit ang nilalang na pula ang mata, hawak ang isang piraso ng tela. Ito ang pag-aari ng ina mo, sabi nito. Alam mo ba kung paano siya namatay? Hindi nakasagot si Lando, nanginginig sa galit. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ngumiti lang ang nilalang. Hindi. Siya ang nag-alay ng sarili niya para iligtas ka. Pero ngayon, kukunin ko na ang dapat sa akin. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumalon si Jun mula sa gilid at tinamaan ang nilalang sa balikat. Umuga ito pero hindi bumagsak. Sa halip, tinapon si Jun ng malayo. Narinig ni Lando ang impact ng katawan ng kaibigan sa lupa, at ang mabigat nitong paghinga. John, sigaw niya pero wala itong sagot. Dumapo ang galit sa kanya na parang apoy. Hinawakan niya ng mahigpit ang mutya at kabibe, sabay pinagdugtong ito. Biglang kumalat ang liwanag at usok na magkasabay, bumalot sa kanya. Sa liwanag na yon, nakita niya ang kapre, malaki, mabigat, nakaupo sa tabi ng puno ng akasya, nakatingin lang sa kanya. Walang salita, pero malinaw ang mensahe, ito na ang oras mo. Sumugod siya, gamit ang usok para tabunan ang galaw ng kalaban, at gamit ang kabibe bilang pananggalang sa bawat hampas ng anino. Tinamaan niya ang nilalang sa dibdib, at sa unang pagkakataon, narinig niya itong sumigaw. Ngunit hindi pa tapos, mula sa lupa, may isa pang presensya na lumabas, mas malaki, mas mabigat, at ang mata isa lang, kulay dilaw. Maging ang nilalang na may matang berde ay umatras, halata ang takot. Siya ang matandang tinutukoy ko, sabi nito. Mas matindi kaysa sa kanya. Napalunok si Lando. Dalawa na ang kalaban nila ngayon. At sa likod niya, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na boses ni John, pre huwag mong kalimutan may iniwan ako sa mesa. Gamitin mo.
Tumakbo si Lando pabalik sa kubo sa gitna ng kaguluhan, at doon nakita ang piraso ng balat na ibinigay sa kanya ni Jun noon. Nang hawakan niya ito, biglang sumama ang pulso ng Mucha, at parang may dumaloy na alaala sa kanya, ang mukha ng kanyang ina, hawak ang parehong balat, habang nakatayo sa harap ng parehong nilalang na kalaban niya ngayon. At bago mawala ang alaala, narinig niya itong magsabi, kapag dumating ang oras, piliin mo kung sino ang maliligtas. Bumalik siya sa labanan, dala ang balat, Mucha, at Kabibe. Nakita niyang nakahiga si John, hirap huminga, habang ang dalawang nilalang ay lumalapit. Tumayo siya sa gitna, itinapat ang balat sa Mucha, at isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanya, hindi lang galing sa kanyang boses, kundi parang mula sa lahat ng espiritu na nakatali sa kanyang dugo. Nayanig ang lupa, at napaatras ang mga nilalang. Pero bago pa siya makalapit para tapusin ang laban, biglang may malakas na hangin na dumaan, at nawala ang dalawang nilalang na parang naglaho sa dilim. Naiwan lang ang katahimikan, at si Jun na nakatingin sa kanya, may ngiting mahina. Pre, may hindi ka pa alam, sabi nito. Ano yon? Tanong ni Lando, nanginginig. Ako ang nagdala sa kanila dito. Nakatitig si Lando kay Jun, hindi alam kung galit ba, takot, o awa ang dapat maramdaman. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang bigat ng sinabi ng kaibigan. Bakit? Mahina niyang tanong. Napapikit si Jun, huminga ng malalim. Kailangan kong gawin yon para makuha ang gamot sa kapatid ko. Sabi nila, kung dadalhin kita sa kanila, palalayain nila ang pamilya ko mula sa sumpa. Bumalik sa isip ni Lando ang mga gabi na magkasama silang gutom, nagtatawanan kahit walang makain. Mga oras na nagtiwala siya kay Jun na parang kapatid. Ngayon, parang lahat ng iyon ay naging tanikala para sa sariling pagkabagsak. At ano? Iiwan mo na lang ako para mamatay. Hindi ko alam na ganito kalala, pakiusap ni Jun, halos pumutok ang boses sa pagsisisi. Akala ko kaya mong tumakas. Akala ko hindi na siya nakasagot. Malayo, naririnig pa rin ang mahihinang alinggaw-ngaw ng hangin na parang boses ng mga nilalang, ngunit wala na sila roon. Naiwan lang ang bakas ng kanilang presensya, basag na lupa, amoy ng usok, at ang pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat. Kinuha ni Lando ang balat at Mucha, pero iba na ang init nito. Hindi na ito galit, kundi parang mabigat na pasasalamat. Sa di kalayuan, lumitaw ang nilalang na may matang berde, ngunit sugatan, halos hindi makatayo. Tapos na ba? Tanong nito. Hindi, sagot ni Lando, mababa ang tono. Pero wala na silang lakas ngayon. Ngumiti ang nilalang kahit hirap. Iyon lang ang kailangan mo ngayon, oras. Oras para pumili kung sino ka ba talaga. At bago ito tuluyang maglaho, iniwan nito ang isang huling salita, ang Mucha hindi lang para sa laban. Para rin ito sa kapatawaran. Naglakad sila ni Jun pabalik sa kubo, mabagal, halos ayaw mag-usap. Sa loob, tahimik na naupo si Lando habang inaayos ang sugat ng kaibigan. Walang tanong, walang sermon, pero mabigat ang katahimikan. Sa labas, unti-unti nang pumuputi ang silangan, at ramdam niyang may kakaibang katahimikan ang umaga. Lumipas ang ilang araw, at dumating ang isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Siya raw ang tinawag ng nilalang na may matang berde, para tulungan si Lando at si John. Habang ginagamot ang sugat ng kaibigan, nagkwento ang albularyo ng totoo, na ang ina ni Lando ay hindi lang basta nag-alay ng sarili, kundi siya mismo ang unang may hawak ng Mucha. Ginamit niya ito para pigilan ang aswang na yon, kapalit ng sarili niyang buhay, at iniwan sa anak ang tungkulin na ipagpatuloy ang laban. Sa unang beses, hindi na galit ang naramdaman ni Lando sa nakaraan. Mas naramdaman niya ang bigat ng pagmamahal ng isang ina na handang mawala para sa kinabukasan ng anak. Naalala niya ang huling gabi kasama ito, ang lambing ng boses nito, at ang mga salitang, "Anak, huwag kang matakot sa dilim, kasi minsan doon nagtatago ang ilaw." Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa tapat ng apoy, lumapit si John, mabagal, parang handang tumanggap ng kahit anong kaparusahan.
Lando, hindi ko alam kung mapapatawad mo ko. Matagal siyang tahimik, nakatingin lang sa apoy. Hindi ko alam kung kaya ko, sagot niya. Pero kung hindi kita patawarin, ako rin ang bibigatan. Napatingin si John, may luha sa mata. Salamat. Hindi pa yon kapatawaran, dagdag ni Lando. Pero simula na siguro. Mula noon, nagsimulang mag-ensayo muli si Lando gamit ang mutya, hindi na lang para lumaban, kundi para unawain kung paano ito magagamit sa ibang paraan. Nalaman niyang kaya nitong magpagaling ng sugat, magtaboy ng masasamang espiritu, at magbigay lakas sa mga taong nasa bingit ng pag-asa. Hindi na lang ito sandata, kundi gabay. Habang gumagaling si John, tinulungan niya si Lando sa pag-aayos ng baryo. May mga gabi pa ring nakaririnig sila ng mahihinang boses mula sa gubat, ngunit hindi na sila lumalapit. Alam nilang darating din ang araw na babalik ang dilim, pero handa na sila. Isang umaga, bago sumikat ang araw, tumayo si Lando sa harap ng punong akasya kung saan unang nagpakita ang kapre. Dinala niya ang mutya at kabibe, at doon naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa balikat niya. Hindi niya ito nakita, pero alam niyang naroon ang kapre, tahimik lang na nagmamasid. Maraming salamat, bulong niya. Hindi ko man alam kung kailan darating ang susunod na laban, pero ngayon hindi na ako tatakbo. Bago siya umalis, tumingin siya sa silangan. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip, at sa gitna ng liwanag, nakita niya ang balangkas ng isang babaeng nakatayo, payapa, nakangiti, at unti-unting naglalaho sa liwanag ng umaga. Hindi na niya tinawag. Alam niyang ito ang huling beses, at sapat na yon para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niya si Jun na inaayos ang sibat. Pre, sabi nito, kung darating sila ulit sabay na tayo. Umiti lang si Lando. Pero sana, sa susunod para sa tama na. Lumipas ang buwan, at muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa bawat gabi na sumisilip ang buwan, palagi niyang dala ang mutya, hindi bilang paalala ng takot, kundi bilang tanda ng pangakong ipinasa sa kanya, ang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, may taong lalaban para sa liwanag. At kung sakaling bumalik ang mga nilalang, alam niyang handa na siya. Hindi dahil wala na siyang takot, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi lang galing sa mutya o sa kapre, kundi sa pagpili, ang pagpiling manatiling tao kahit may kapangyarihang pwede kang gawing halimaw. Sa huling gabi bago matapos ang kwento, muli siyang tumayo sa ilalim ng akasya, hawak ang mutya sa kaliwang palad, at tinanaw ang kalangitan. Tahimik siyang umiti at bumulong, kung darating man ang dilim, darating din ang umaga.